ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Sinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagniringning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagnininig at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papalis na sa tabi ni Jesus sa mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa dito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang toto'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa lapaan na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinilang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Magandang hapon po sa inyong lahat. Batiin niyo yung katabi niyo, sabihin niyo, "Good afternoon, sister. Good afternoon, brother." Yan. Tayo'y nasa anong linggo na tayo? Ikalawang linggo ng Kwaresma. Ayan, very good. May tatanong ko sa inyo, narinig nyo na ba o napanood nyo na ba yung isang advertisement na very catchy? No? Yung sabi doon sa advertisement, "Para kanino ka bumabangon?" Ha? Narinig niyo na ba yan? Nakita niyo na yan? Para kanino ka bumabangon? Alam niyo, nung binabasa ko itong ebanghelyo, sumagi sa isip ko ito. Itong advertisement. Hindi ko nasasabihin kung anong, total alam niyo naman kung saan yun. No? At gusto ko rin i-follow up yung tanong. Ikaw, no? Lalong-lalo na sa mga nag-aaral, yung mga estudyante rito, di ba? Bakit ka ba nag-aaral? Sino ba ang nagbibigay ng inspirasyon sa iyong makatapos mag-aral? Diba? Sa mga magulang, anong motivation para nagpapakahirap kayong magtrabaho para may pasok sa eskwela ang inyong mga anak? Punta tayo sa mga nandito sa simbahan, sa ating mga liturgical dancer. Ayan. Bakit kayo nagsasayaw para sa Panginoon? Ano bang nagmo-motivate sa inyo? Sa mga katikista, anong nagmo-motivate sa iyo na magturo sa mga bata? Sa ating choir, anong nagmo-motivate sa iyo na kumanta para sa Panginoon? At, of course, para sa akin, ano bang nag-uudyok sa akin o nagmo-motivate sa akin na magmisa? Para sa inyo, ano bang nagmo-motivate sa inyo na umattend ng misa kada linggo? Yung bang dahil may malaking electric pan dito?
Yung bang dahil, no? Siguro, bawat isa sa atin, meron tayong nagmo-motivate para gawin ang isang bagay. Hindi ba? At importante yun. No? Kaya nga, di ba, yung mga kumpanya, meron silang tinatawag na motivational speaker. Di ba? Kumukuha sila ng motivational speaker. Anong ginagawa nitong motivational speaker sa mga kumpanya? Para mapalakas yung kanilang pagtatrabaho. Magawa nila ng mabuti yung kanilang trabaho at maging successful ang kumpanya. Di po ba? Sino o ano ang nagmo-motivate sa iyo, brother, sister? Alam niyo, nung nasa Italy ako, kukumpisan ko sa inyo, nagpunta kami dun sa mga mongha, sa mga poor clares sa Assisi, sa Italy, kung saan nandun nakalibing si St. Clare. At binisita namin yung mga mongha, dahil may kasama kaming kaibigan namin poor clares. At alam nyo, bago ako paalis na kami, kinumusta namin yung mga English speaking doon ng mga poor clares, isang Amerikana, at lagi niyang sinabi sa amin, Father and sisters, don't forget the rewards of eternal life. Huwag niyong kalimutan ang buhay na walang hanggan, ang regalo ng Diyos sa inyo. Alam niyo, napaka-importante para sa isang tao na may nagmo-motivate sa kanya. Kasi kung wala nagmo-motivate sa iyo, kahit ngayon sa mga oras na ito, walang pupuntahan, walang direksyon ang iyong buhay. Alam niyo, yung mga nasa ibang bansa na mga Pilipino, tanungin niyo sila, yung mga nagtatrabaho, at siguro mga 60 or 70% na matatanong, bakit kayo lalong-lalo mga magulang, bakit kayo nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa? Alam niyo, sabihin nila, kasi motivated ako na mapagtapos ng pag-aaral ng mga anak ko. Kita niyo, nagagawa nilang magsakripisyo na malayo. Minsan nga, yung iba sa kanila, tinitipid yung pagkain doon sa ibang bansa para nang may bigay, may padala sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Alam nyo, sabi ko nga, puntahan na natin yung Ebanghelyo. Bakit nagpakita si Jesus na siya'y naglilingling o yung tinatawag na transfiguration? Bakit? Kasi, sabi nga ng St. Leo the Great, alam ng Panginoon na kailangan niyang i-motivate ang kanyang mga disipulo dahil siya ay pupunta na sa kanyang Kalbaryo, sa kanyang Paschal Mystery, sa kanyang pagpapakasakit. Kailangan ng mga apostol na makita na hindi yung kanyang kamatayan sa krus ang katapusan. Gusto ng Panginoon ipakita sa pamamagitan ng transfiguration niya sa bundok na, kayo, makikita niyo akong magpapasal na krus, sisipain, lalatiguhin, Pero alalahanin niyo, itong nangyari sa bundok. Ako ay mabubuhay na muli, mas maningning pa sa nakita niyo ngayon. Sabi nga ni St. Leo the Great, para alisin yung skandal ng krus sa mga disipulo, kaya siya nag-transfigure. Alam niyo, importante yun na may mag-motivate sa atin. At tingnan natin, valid ba yung motivation ko? Kung talagang
kung talagang nagbabasa kayo ng Biblia, ito tinanong ko na rin kanina, no, sa isang misa ko. Doon sa 3 disipulo na nakakita ng transfiguration, sino lang ang nakaintindi ng motivation na yun ng Panginoon? De? Sinong kasama ng Panginoon sa bundok? Si Pedro, si Juan, at si Santiago. Sa 3 ito, sino nakaintindi ng transfiguration ng Panginoon? Ha? So, ating mga katikista din. Sino ang nakaintindi ng transfiguration dun sa 3 disipulo? Sino? Si Juan. Si Saint John the Evangelist. Bakit? Kasi siya lang ang nasa ilalim ng krus ni Kristo noong Biyernes Santo. Kita niyo? Sa 3 disipulo na ito, si Juan lang ang nakaintindi ng transfiguration kasi siya lang ang natira sa ilalim ng krus. Sinong kasama niya? Si Mary at si Mary Magdalene. Kita niyo? At marami sa atin ganoon. Katulad ng 3 disipulo, iilan lang sa atin ang nakaintindi ng totoong motivation ng Panginoon para sa atin. No? Oo, tama. Minsan, kailangan natin i-motivate. No? Naalala ko nga, nung ako'y nasa grade 9 ba to? Grade 4 o grade 3. No? Bakit ako umaattend ng katekismo? Kasi may merienda. Di ba? Pero, okay lang yun sa simula. No? Then, after that, no, kailangan natin na may motivate ng tama yung ating sarili. No? At yung importante, bilang Kristiyano, ito pa, lalong-lalo na ngayon, malapit na ang eleksyon. Ayan. No? 2 buwan na lang. Tama? No? Medyo 2 buwan at kalahati na lang. No? Pupunta na tayo. Tanong ko sa inyo, ano bang nagmo-motivate sa inyong bumoto? Ano ba ang nag-uudyok sa iyong bumoto? Yung bang 1,000? 500? O yung naawa ka sa mga nangyayari ngayon? Yan. Hindi ko nasasabihin kung ano. Total, alam nyo na. Anong nagmo-motivate sa iyo? Diba? Kasi kung hindi tama ang iyong motivation, magiging mali ang resulta ng iyong buhay. Kita niyo yung mga kabataan, o kahit naman yung mga iba na mga matatanda na, bakit naging hindi maganda yung kanilang buhay? Kasi mali ang kanilang motivation. No? Ayun. At hindi lang yun. Kapag mali ang motivation mo, madali kang sumuko. No? Namarites ka lang, no? Susuko ka na. Kasi mahina ang iyong motivation. At hindi lang yun. No? May kasama pala si Marites. Kilala niyo, mas grabe pa daw kay Marites yung kanyang kapatid o pinsan. Alam niyo kung sino yun? Ha? Kilala niyo yung pinsan ni Marites na mas grabe pa sa kanya? Hindi si Marisol. Si Tina. Si Tina. Tinatraidor ka pag nakatalikod. Ayan. Ingat kayo dyan. Kaya, kailangan alam ninyo kung ano nagmo-motivate sa inyo. At para sa atin, isa lang dapat ang nagmo-motivate sa atin.
siyang nag-motivate kay St. John at walang iba kundi ang Panginoon. No? At sana sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa, no, ialay natin sa Panginoon kung ano man na nagmo-motivate sa ating buhay ngayon. At sabihin natin, Lord, ikaw na sana ang mag-motivate sa akin, sa aking pamilya, sa aking pag-aaral, sa aking pagtatrabaho, sa aking pagdarasal, sa aking pagsisimba. Nang sa ganun, dumating man ang pagsubok, dumating man ang krus sa aking buhay, dahil ikaw ang nag-motivate sa akin, mapagtatagumpayan ko